Davao City, lumutang ang isang kontrobersyal na aligasyon na nasasangkot kay Pangulong Kuting Jr. bilang unang mastermind sa isang ganap na krimen sa lungsod. Ayon sa mga ulat, may ilang saksi at dokumento na nagdidiin sa Pangulo bilang may kinalaman sa krimen. Sa ngayon ay sinisiyasat ng mga kinauukulan. Ayon sa mga otoridad, ang naturang mga insidente ay lubhang sensitibo at nagdulot ng pagkabigla sa maraming mamamayan. Sa kabila ng mga aligasyon, maring itinanggi ng Malacanang ang pagkakadawit ng Pangulo sa anumang uri ng kriminal na gawain. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo na walang katotohanan ng mga akusasyon at naglalayon lamang umano ang mga ito na sirain ang pangalan ng Pangulo at lumikha ng kaguluhan sa bansa. Ipinahayag din ng Malacanang na makikipagtulungan ito sa anumang imbestigasyon upang patunayan ang integridad ng Pangulo at mapatunayang walang kinalaman sa krimen. Ngayon, hinihintay ng publiko ang susunod na hakbang ng mga otoridad sa pagtugon sa mga aligasyon laban sa Pangulo na nanawagan ang iba't ibang grupo na tiyaking patas ang imbestigasyon at sundin ang tamang proseso ng batas. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, nananatiling matatag ang Pangulo sa pagtatangging may kinalaman siya sa insidente sa Davao at nakanda siyang humarap sa anumang pagdiin upang linisin ang kanyang pangalan. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kaya andito na ang ating laban sa kalsada. Kung hindi tayo maririnig kahit anong mangyari dito, tuloy-tuloy na ito at alam natin ang lahat ng mga Pilipino, gaya ng naririnig ko, nakakausap ko na common Filipinos, kahit yung mga polis na inuutosan ni Torre, lagi sila nagsasabi, hindi lang 5, hindi lang 10, kundi sila lahat gusto nilang umuwi. Akala nila ang search daw, ang ubagtag ng warrant of arrest ay half day lang kahapon. Hindi nila alam na hindi na pala sila pauwiin, wala daw silang damit na masuot, wala daw silang kahit toothbrush o anumang kanilang baon. Kaya sila mismo ay hindi rin sang-ayon sa pinuutos ni Torre na maitim pa sa Altipran ang bunhi. At Pastor Jay, no, sa kawalang modo nitong pulis dito sa Region 11, ang kung maririnig naman sa background, no, sinabayan ang ating ito, tiniming nila alas 6 kasi ng gabi, nag-start tayo dito mag-gather. At yung point na rin yun, kung saan start nag-play ang kanilang tape at recorded na kung saan balik-balik nila na pag-serve down ng warrant of arrest, pag sinasabi pa ng tape recorder nila na yung audio recorder nila na babae nagsasalita na mga sinungaling, sabi nila kesyo daw, nasiserve lang daw silang warrant of arrest, pinapatupad daw nila ang batas, ang mga mananagot daw yung mga abuso sa karapatan ng mga bata, kung ano-ano kasinungalingan at sumasabay sila dito. Pero ang ating boses ay mas malakas na ngayon at wala na itong atrasan. Whatever happens, all have no dahil punong-puno na ang JC workers, leftovers, na kay Pastor at sa buong examination. Wala tayong ginawa, pero ang kanilang lalo, hindi na lang maghanap, kundi gusto nilang kanang kugtugin ang ating lugar, kahit nagdagdag na naman sila ng mga pwersa ng kapulisan. Plus, hindi na tayo pinapapasok sa sarili nating compound, pwede tayo lumabas. Just imagine ang kanilang batas kanila, tapos parang pag-dislilot yung mga workers sa loob, sasabihin pa nila, bawal ka pumunta dyan, pinagbabawalan tayo sa rin natin lugar, mga sila, feeling nila, mga jokes ang mga pulis na doon sa loob. Ano ang sa paununan ni Torre, Pastor Jay?
Yes, Brenda, para lang din sa kaalaman ng mga kababayan nating nanonood sa mga oras na ito, hindi lamang mga members ng KOJC ang nandiyan ngayon. May napapansin tayong may mga konsehal, ilang opisyal ng taga Davao City Government ang nakikiisa din at maraming Davaoenyo pa tayong nananawagan pa tayo sa marami pang mga Davaoenyo na nandiyan dahil hindi lamang perwisyo ang hatid nito sa mga taga KOJC, kundi pati na sa lahat ng mga Davaoenyo. Yes, Partner Jane. Actually, meron na doon sa natatanaw ko kasi nandito ang aking location sa overpass. Alam mo yung overpass sa may Waxis, Tonting, sa atong main gate. Meron ng mga hindi taga-KOJC or non-KOJC members that are approaching papunta rito. And they also have the flag. At ito, sabi ng narinig ko, is Gamaisog, Davao. So, meron din ang mga parents ng mga JFC students ang gusto rin makilahok dito sa ganitong realization. Ang kanila, kahit mga messages, Partner Jane, nakaka-receive ako sa mga iba't ibang mga grupo na sinasabi nila, simulan nyo lang KOJC. Gusto na namin talaga rin matapos ang administration ito na walang patas at walang sinusunod na hospital. Okay, Brenda, ito ngayong nakikita natin ngayon para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ito lamang ay umpisa sa Davao lamang ito. At ito ay posibleng mangyari sa buong Pilipinas, Mindanao, Luzon, Mindanao, Visayas at Luzon at buong mundo. Mga OFW nating mga kababayan ay nakabonitor sa mga oras nito. Yes, Ka-Eric. Jade, may breaking news tayo. Mga retired generals are now going to Davao City. Wow. Yung mga nag-condemn ng korupsyon sa flood control, they're sending me messages na many of them na malapit sa Davao will join the Davao crowd. At ngayon may ilang mga retired officials ng gobyerno rin na tumatawag, kaya sinagot ko kanina. They are now getting ready to join in solidarity sa Davao City. At ito'y nakakatabang puso sapagkat nagsasalita na po ang taong bayan at iba't ibang sektor ng lipunan ay nagdumadagsa na po sa Davao City. This is really heartwarming and this is a real history in the making. Brother Jade at Brenda, tuloy-tuloy na po ito. Hindi na po ito mapipigilan ni Abalos, ni Marcos at ng mga alipores nila. People are now creating the rebirth of people power in Davao and it will now become a groundswell of people's movement against Marcos in the entire country. You're absolutely right, Ka-Eric. At by the way, makakasama natin ngayon sa ating pagtutok dito sa ating special coverage dyan po sa mga nangyayari sa Davao City. Ka-Eric, si partner Ina Mortel, partner Brenda, tuloy-tuloy tayo sa pagtutok dyan mismo sa Davao City. Sabi ko nga kanina, ito'y umpisa lamang, partner, no? Ng partner Brenda, ng panawagan o ng people power na nagsisimula dyan sa Davao City. Ngayon, buong Mindanao ay pinapanawagan na makiisa, buong Visayas at Luzon at buong OFW sa iba't ibang panig ng mundo at iba't ibang mga relihiyon. Ito po ay hindi tungkol sa relihiyon, ito hindi tungkol lamang sa kahit sino mang grupo, kundi lahat ng mga Pilipino. Basta Pilipino po kayo, ito po ay isang panawagan sa lahat. Mensahe ito sa lahat ng mga Pilipino na ngayon ay dapat nang magsalita at ipahayag ang inyong mga saloobin kaugnay sa mga pang-aabuso, Ka-Eric at Ina Mortel at Brenda, dito nga sa ginagawa ng Marcos administration. Yes, Jade, Ka-Eric and Brenda. Sige, go ahead, Miss Ina. Kasi alam mo, Ka-Eric, matagal-tagal na rin natin ito napag-uusapan. No? Ito na nga, dumating na yung panahon na ang buong sambayan ng Pilipino ay dapat na talagang tumindig at nagsimula na nga dito sa Davao City. At lantaran na po nakakita nyo kung gaano kaabusado, barubal itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. na hindi na talaga siya, wala nang batas sa kanya. Diba? Nakitang-kita dito sa mga pulis, hindi na nga itong mga pulis na pinadala niya dito ng mga bandido, mga terorista na ang kanilang pamamalakad. At hindi na po sibilyan ang kanilang tingin dito sa mga tao, kundi ang focus lang kasi nila dito, Ka-Eric, makuha nga si Pastor at hindi totoo itong mga pinapakalat nila yung mga kasinungalingan na naman. Ngayon, ang taong bayan na po ang magsasalita at ang kapangyarihan. Nauna na pong nagbigay niyan sa inyo, ito na po yung panahon ng pagbawi.
At ito na ang panawagan natin, no? Magmamarcha rin po tayo papunta sa Malacanang at papababain po natin si Bongbong Marcos Jr. At hanggang ngayon na hindi pa rin po niya hinaharap ang hamon natin na siya ay magpa-hair follicle drug test. Kasi nga, ito ay talagang katotohanan na lumalabas dito, no? Nagmamanifest sa mga gawain niya. At itong mga pulis din, mga General Pakuno, nakakahiya po kayo. Kayo po ay isang malaking kadumisan sa ating bayan. Kayo po ay binigyan ng kapangyarihan para protektahan. Pero kayo po ang numero 1, abusado. Yan nga, kabilang yan sa mga sinisigaw, Klaro yun, ka-Eric. Jake, klaro yan. Alam mo, Brenda, nandiyan pa ba si Brenda? Brenda, pwede mong sabihin sa amin ang mga nakalagay na mga nakasulat dyan sa mga placard na itinataas ng mga kababayan natin para malaman ng buong sambayanang Pilipino kung ano ang sigaw ng taong bayan at panawagan na rin sa kanila. Ilan sa mga placard dito na pinapahayag na ating mga kababayan, Marcos, alis dyan, Tome, walay, iilang balao, walang kakilalang batas. Bakit na gobyerno pahawa sa pwesto? Ang pulisan, protektor sa mga nautan, not to the illegal persecution, not all of the Kalitan ang laman sa gobyerno. Ang pulisan, protektor sa mga nautan, Tome, walang ilang balawang palitan ang laman sa gobyerno. Yun ang mga sinisigaw dito, Brother Jade, at ibang pa mga mensahe nila sa kanilang placard. And we also have the Philippine flag and the KOJC flag flying high. Oo. Ito sa overpass. Oo, Brenda, namomonitor natin. May gagawin ba ang pulis? Ano bang gagawin? May plano ata ang pulis na pigilan yung rally dyan? Ano bang ginagawa nila? Ito pa, Partner Jade, ang bangaga ng mga pulis na ito. Nagtatakbuhan sila papunta dito sa portion na kung saan nandito nagagather ang safety sa highway. Pagkatin ng mga minor de edad, aron po na ugabagan ang mga kapilan sa pagkakuman na ilang responsibilidad. Oo, Brenda, balikan ka lang namin kasi ito na, partner, ka-Eric, ang naririnig natin ngayon, yung gamit nilang device, pag may mga rally, oo, malakas to. At Ang tawag dyan, LRAD, Yes, long range exactly. audio device. Oo, ginagamitan Yan po ay pangbasag ng tainga. Oo, grabe, ginagamitan na ng ganitong klaseng Bastusan na ito, bastusan. device. Grabe, yung panawagan sa harap mismo ng property ng KOJC, nasa harap mismo. Kasi itong mga kababayan nating missionary workers, ayaw papasukin, ayaw silang papasukin doon sa loob, di ba? Mahigpit. Mamaniobra yata Oo. dyan ang mga pulis, nakikita natin. Yes, ito at, na. Lumalabas. Nananawagan tayo sa taong bayan, pakapalin pa po natin ang crowd sa harap ng Davao Compound at barikadahan po natin ang ating mga sarili upang marinig po ng buong daigdig na ngayon po ay tuloy-tuloy ang pandarahas. Nakikita nyo po itong LRAD po ang tawag yan. Long range audio device, illegal po yan, bawal yan. Nakakasira po yan ng ating eardrum at gusto nilang i-drown out ang buong boses ng mamamayang Pilipino. Kaya sa taga Davao, sa taga Mindanao, dahil hindi po kami physically makasama ngayon, magtipon-tipon po tayo at huwag nating hayaan na ito'y gamitin nila. Ito po'y paglabag sa demokrasya sapagkat ang public assembly at pagtitipon ng mamamayan ay ginagarantiyan ng konstitusyon. Balasubas at tarantado po ang attitude at ginagawa ng mga pulis sa Davao ngayon. At ito'y utos ng bangag na presidente na takot na siya'y palayasin sa poder. Nakikita po ninyo, sinaraduhan nilang highway. Kung kailangan tayo po'y manatili sa highway ng Davao, gagawin po natin. Taong bayan, Mindanaoan, magkaisa po tayo. Luzon, Visayas at Mindanao, magkakaisa po tayo. Bagamat tayo ay may distansya ng katubigan at mga malalawak na lugar ang hindi na pagdudugtong sa ating bayan, hindi tayo papayag na ganituhin po tayo. Lumabas tayo ngayon, lahat po tayo at binabalasubas na, tinatarantado at ginagahasa ang karapatan ng mamamayan. Ina, Brenda, Brother Jade, mga kababayan, ito po ay illegal na. Ang layunin nito ay mag-blast na napakalakas na sound, wasakin ang ating eardrum at hindi mapakinggan ang taong bayan. Ito po ay isang kriminal na gawain ng mga polis. Kita mo,
Ang mga pulis na ito ay pinapasahod ng mamamayan. Pero ang kanilang ginagawa ay nakahanda na manakit at sumalakay sa mga mamamayan. Wala na silang kahihiyan at takot na dumahas at gumamit ng karapatan na labagin nila. Oo, malinaw ito ka Eric ha. Lihitin mo naman yung panawagan ng mga kababayan natin dyan. Isang mensahe lang, umalis na yung mga pulis dyan sa loob ng KOJC compound sa pangunguna nitong si Torre. Dahil wala na, hindi na saklaw. Higit o halos 2 araw na sila o halos mataas na, mahaba na yung oras na pag-stay nila o pananatili dyan mismo sa loob ng KOJC religious compound. Banal na lugar po yan nitong mga pulis. Wala pong hindi po nirerespeto nitong mga nasa otoridad, mga armadong otoridad. Yung pagrespeto, yung tiwala ng bayan, lalo na ng mga Davaoenyo, wala na, partner, dahil nasira na sa pamumuno nitong si Torre na talagang atat na atat, gigil na habulin yung mga subjects nila. Hindi pa naman ito convicted at hinihintay pa natin yung motion ng legal counsel doon sa DOJ. Hindi pa sinasagot. May karapatan yung akusado na hintayin po yung desisyon ng korte o DOJ. Jade, wala na nga kasing umiiral na batas sa rehimen nito ni Bongbong Marcos Jr. At kung makikita natin, no, simula't simula pa, hindi naman talaga nila pinakinggan at hindi nila iginalang ang karapatang pantao ni Pastor. At talaga sila nagbingi-bingihan, pinili na nila yan dahil merong malaking nagkukumpas sa kanila. At totoo at tama ang naging pahayag dati ni Pastor Apollo na ang US ang nasa likod nito at talagang ginagawa niyang alila, tuta, itong si Marcos Jr. Exactly. Kaya ganun na lang katatapang itong mga pulis kasi hindi naman nila kayang gawin yan. Kahit yung mga talagang terorista, talagang mga grabe yung krimen na gano'n, mga karumal-dumal. Never niyong nakita ang mga pulis na ganyan. Pero si Pastor, nakilalang nakakalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng mismong KOJC compound natin na sinasabi ng gustong kubkubin, gustong kunin ng mga Amerikano para magawin nila itong drone center at kung ano-ano pa para lang mapatahimik, no, si Pastor at ang lahat po ng taga-kingdom at lahat po na naninindigan, no, sa mga Pilipino. Yan po ang layunin nila at ngayon nagmamanifest talaga na yung sinasabing $2 million na bounty na natanggap nating intel ay ito'y natanggap na ang kalahati. Kaya ngayon ay naniningil na dahil may deadline nga sila. Kaya mga kapulisan dyan, kung naririnig po ninyo, kayo po'y ginagamit lamang. Wala pong pakialam sa inyo ang mga nasa taas. Matapos po ito, wala. Patong-patong po na kaso, hahabulin po kayo ng hustisya. Kaya po meron pa po kayong oras para lumayas dyan. Tandaan po ninyo ang mandatong ibinigay sa inyo ng taong bayan. Isipin po ninyo ang inyong makaharap. Hindi po yung mga kriminal, mga inosente, mga church missionary workers po yan. Pero ano po ang nangyayari ngayon? Kayo pong mga pulis, nagmimistula rin po kayong mga bandido. Yes, Kairi. Parang nakabattle formation ito, parang anti-riot formation. Ang mga kababayan na bubuwagin po yata ng mga pulis ang pagtitipon sa Davao City, ay samantalang sila po ang gumagawa ng illegal at paglabag sa batas by illegally occupying a private religious compound. At hindi nila pagmamayari yan at dinadahas at sinasaktan, tinitirgas sa mga kababayan natin. So sa mga mamamayan ng Davao po, ito na, lumulusob na sila. At ito po ay pagpapakita na ang mga pulis ay walang nirerespeto na karapatang pantao. At wag po tayong papayag, mga kababayan, na buwagin nila ang public assembly ng mamamayan. At ang mga pulis na ito, hindi ko alam saan napunta ang konsyensya ng mga ito. 2 araw na nilang nilalabag ang batas at nagiging criminal organization na sila. Subalit walang kahihiyan pa rin ang commander nila. Inuutusan pa rin silang manakit at maglapastangan sa taong bayan. Tingnan natin kung kaya nilang aristuhin itong libu-libong mamamayan dyan sa Davao City, Miss Ina, Jade and Brenda. Nananawagan nga tayo sa ating mga AFP, sa ating mga sundalo. Kanino pa ba tayo lalapit ngayon? At yung mga sabi mo kanina, Ka-Eric, na itong mga retired general, nananawagan din po kami sa inyo. Kayong mga talagang totoong nagmamahal sa ating bayan, ito'y beyond sa KOJC na po. Pero nagsimula lang po talaga dito ngayon yung lantarang panghabas sila sa ating batas. Diba yung talagang lantarang panggamit po ng kapangyarihan ng Estado para po supilin ng mga mamamayan. Wala na po ito. Lawlessness na po ito. Hahayaan po ba natin itong mangyari?
Brenda, nasa linya ng ating komunikasyon. Ngayon, balikan natin si Brenda Manalo nasa Davao City ngayon, ka-Eric at Ina, para i-describe itong mga nangyayari dyan mismo sa loob. Ito, nakikita natin, Brenda, ha? Yung mga pulis na nagsilabasa na mula sa KOJC Religious Compound. At ngayon, anong gagawin nila? Anong plano? At nasaan na sila banda ngayon? Just imagine, partner Jade, no? Kung makikita nyo sa live feed, ganito karami ang dineploy nilang pulis sa isang religious compound. Just imagine, no? Napahiyag sa buong mundo kung gaano ka-oppressive ang PNP at ang administration to. Ang daming mga pulis na naglabasan. Dahil makita nyo kung gaano karami at gusto nilang i-barricade ang lugar para ang mga PNP member makontain lang dito banda sa kung asa yung may overpass. At nag-ano sila, ilang layer sila. Kaya dapat ang pulis mismo na ma-ordinaryo mag-stampen lang sa huna na dinilag yun maayo ang hindi na maayo ang iuutos sa kanila. Nakabarikid sila dito, classroom, na display nila na full volume nila. Pero hindi tayo magpapasindak dito kasi enough na. Kahit ano ba rin, wala na tayo naiiwang takot, wala tayong takot kahit kailan. Yung mga police, anong gawin nila, pahala sila, basta enough na sila buhat sa preso sa atin. Ang ginawa nila, pinalibutan nila ang wakit. Ewan ko kung hindi nila palalabas yung mga tao sa wakit o i-contain nila yung highway nito banda kung saan nandito yung overpass sa live aid. Yung KOJC member, ilang siguro sa ilang paparanoid ay hindi nila mo agad tayo papunta doon. Sasabi nila sa person ha, parang sila nagmamayari na natatakot na sila na papasok sa sarili natin. Ganyan sila ka-unjust sa atin. Kaya sila pag natulog talaga ang buong Mindanao makikita nila sa isakay ng ulo. Brenda, oo, nakikita nga natin dito at ito na nga, ka-Eric at Ina, patuloy ang ating panawagan. Humihingi tayo ng tulong, ka-Eric, sa ating mga kasundaluhan dahil ito mga kapulisan, armadong-armado at handang-handang labanan itong mga inosenteng sibilyan, walang mga armas. Hindi ito mga ka-Eric, hindi ito mga rebelde, hindi ito mga NPA, itong KOJC missionary workers, mga peace-loving people po ito. Naturuan po ito na magmahal sa bayan, magmahal sa mga salita ng Diyos at magdasal. Ang kanilang weapon lamang, ka-Eric. Hindi sila nagpakalat ng dahas. Pero itong pulis, ang galing mag-trigger, partner Eric at Ina, kung saan ginagalit yung mga tao sa halip. Itong pulis ng Pilipinas, ang dapat gawin nila, pamayapa. Sila ang nagpo-control sa kapayapaan, nagsisecure na maayos, organisado. Pero tingnan mo, ito mga kapulisan, nag-i-intimidate mga kababayan, itong mga pulis dyan ngayon sa Davao City na pinangunahan ni Torre at Marbil na kanina nga, Eric, na monitor mo, may mga puti na kasama itong si Marbil, tama ba? At bine-verify pa natin ito. Kung yan ba ay galing sa Amerika o FBI, ikaw ba, Brenda, na monitor mo yan? Wala. Pero ano yan, Napaputol ang signal ni Brenda. Napansin natin may pulis na kasamang Amerikano eh. Tama ba? Diba? At ine-escortan siya at ito po yung nire-report na matagal ng agam-agam natin na nandyan na nag-deploy ang Federal Bureau of Investigation ng Estados Unidos sapagkat sila na nagdidirihin ng kompas sa operations ng gobyerno ni Marcos laban kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ. At ito ngayon ay nagpapakita ng malawakang pagbibenta ni Marcos sa integridad at soberanya ng ating teritoryo at bansa, na kung saan pati ang mga lokal na mga kaso at mga kalagayan ng ating bansa ay pinapakialaman direkta ng mga Amerikano. At ngayon, imbes na pakinggan ang hinanakit ng taong bayan at pakinggan ang sentimiento
na nararanasan ng mamamayang Pilipino dyan sa Davao, lalo na sa Kingdom of Jesus Christ, ay nakahandang mangdahas at umatake ang mga pulis. But before ako magpapatuloy, at nananawagan tayo sa sambayan ng Pilipino sa Mindanao, sa Davao, na wag po tayong papayag na wasakin at durugin nila ang mapayapang pagtitipon natin upang ihayag ang panawagan ng mamamayan. Kasama na natin, Brother Jade, ang isa sa mga political commentators sa ating bansa na nakikipagkaisa sa atin sa panawagan ng katarungan ng mamamayang Pilipino at paghuhukom sa gabing ito laban sa Marcos government. Ikaw na magpakilala dyan, Brother Jade. Yes, isang magaling na isang magaling na political vlogger din ito. Isang magaling, para sa akin, isa ding magaling na geopolitical analyst at maraming alam ito. Mga kababayan, makakasama po natin na ngayong gabi si Ginoong E.B. Hugalbot, isa pong political vlogger. Sir, good evening po at isang makasaysayang gabi muli po sa inyo at nagpapasalamat po kami dahil muli nyo kaming sinamahan ngayong gabing ito. Napaka makasaysayan po dahil uumpisa na yung taong bayan, yung tinatawag natin people power ay nakikita na natin dyan mismo sa Davao City. Sir E.B.? Yes, magandang gabi, Jade, no? At yung mga kasama dyan at kay Eric, magandang gabi. At ako'y natutuwa at nalulungkot at the same time na humantong tayo sa ganito, no? Pero eto talagang goosebumps, no? Talagang naninindig yung balahibo ko sa batok ko, no? Seeing this happen and unfold dyan nga sa Davao. And apparently, ang mga pulis natin are still under the influence of the Bangag administration to do everything to suppress this freedom of expression that is now being demonstrated. And I'm sure lalaki pa yan ng lalaki, kaya talagang siguro puyatan na to at titimpla na ako ng ilang tasang kape dyan. Jade, no? Tama. But yes, no, sinishare ko rin ito sa sa page ko. Hopefully we could get a lot more people to see what's happening in Davao nga. Thank you. Yes, sir, dahil namomonitor natin namomonitor natin ka Eric yung mga videos natin ng mga local officials. Yes, para lang din sa panawagan natin sa mga kababayan bago lang ito yung mga videos pala natin may nababalitaan tayo, tinatanggal ginugurgur, kaya sana mga kababayan nating nanonood sa mga oras na ito sa iba't ibang platforms ay patuloy po kayong mag-upload o re-upload po ninyo o kung ano po mga abuses na ginagawa itong mga live streaming po natin naka-live po ito sa social media at pilit pong tinatanggal dyan po sa Facebook. Magsama-sama po tayo. Ito pong panawagan na people power o umpisa na dyan po sa Mindanao. Yes, Eric. Umpisa na po ito, Brother Jade, no? At magre-request ako kay Brother E.B. Hugalbot, kay Brother Jade, kay Miss Ina, just give me mga 10 minutes lang, 10 minutes at personal necessity lang, malayo-layo dito ang area sa papuntang personal necessity, but nonetheless, I will not turn off my video and ng ang aking Zoom link, no? Magtuloy-tuloy ako. Tuloy-tuloy na ito kung hanggang anong oras tayo magkakasama-sama dito, pero gusto ko lang i-announce, no? Right now po, lahat ng ating video, Jade, tama po kayo, ay hindi na ma-share. So there is now a systematic attempt. Only the level of the President and his people can do this to call Meta or Facebook management na i-cut off tayo pati ang sa YouTube. But hindi po nila mapipigilan ng ibang nagsishare nito. Yes. Kaya nga habang maaga pa, nananawagan po tayo sa taong bayan, tayo po ay magkaisa at ipanganak muli ang totoong power of the people upang ibangon ang ating bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng bago at matino na pamahalaan. I will just be out temporarily for 10 minutes. Give me please 10 minutes sa sambayan ng Pilipino, but nonetheless, history now cannot be stopped by Marbil, Abalos, Torre, and Marcos. Ito po'y magtutuloy-tuloy na at anuman ang pananakit at pagbubuwag na gagawin nila, i-water cannon man nila ito, babalik at babalik ang mamamayan sa kalsada, sa Davao, sa iba't ibang panig ng mundo at iba't ibang panig ng Pilipinas. Brother Ebi, ito ay hudyak ng kasaysayan na nagaganap at ipinapanganak sa Davao ngayon at the expense ng pagsasakripisyo ng mga kapatid natin sa Kingdom of Jesus Christ na kanilang sinuong ang pagtitirgas, pananakit at mga panggagapos, paglalapastangan, illegal na pagwasak sa kanilang mga properties at pag-okupa. At sa ilang buwan na hinarap nila ito, nagising ang taong bayan bigla at na-realize nila na tama na, dapat nang kalusin ang abusado,
kriminal at sindikato na pamumuno ni Mr. Marcos sa gobyerno ng ating bansa. Back to you, Brother Jade and Miss Ina and Brother Ebio Galbot. Sambayan ng Pilipino, huwag tayong bibitaw. Walang iwanan po ito. 10 minutes lang po, babalik si Ka Eric. Okay, Ka Eric, go ahead. No? Maya, balik ka. At ito nga, Sir EB, nakikita natin Hi, Miss Ina, gaano na. Yes, good evening pa. Salamat sa inyong pagsama. No? Kasama ka namin ngayon na nakatutok talaga sa garapalang paglabag ng mga kapulisan at hindi na talaga sila mga pulis ngayon eh. Sila yung mga private army na mga NPA na to, mga terorista na talaga ito at lantaran na po na pinapakita nila kung gaano na sila ginagamit na lang ng Estado hindi para po protektahan at pagsilbahan. Kundi ito lang ang sa kanila, yung instructions sa kanila na at all cost, yun po yung sa kanila ibinigay na kunin si Pastor. Ngunit, 2 araw na po ang halos ang lumipas, wala naman po silang nakita. Wala silang search warrant pero hinalughog po nila ang lahat po ng bahagi ng Kingdom Religious Compound at talaga po grabe din yung kanilang pang-iistorbo po sa ating mga kapatiran dyan. Tama, no, Miss Ina, no? I have never came across a serving of an arrest warrant that took almost 48 hours, no, to serve. And in fact, a de facto occupation of a private property and more importantly, a place of worship which is guaranteed under the Constitution to be free from any acts of suppression. This is state-sanctioned terrorism, Ina, no? And Jade, talagang walang habas na pag-violate sa our Bill of Rights guaranteed under the Constitution. At iba't iba pang mga statutes and mga ibang batas, no, pertaining to the protection of human rights and children's rights as well. And your basic right to own your property and your abode, no? Wala na talaga this is state-sanctioned terrorism. Wala akong ibang ma-describe na word yan. Yes, and Sir EB, what really worries us yung talagang involvement dito ng United States. Kasi may nakita nga tayo dito bang na naka-uniform at merong US patch at insignia. At ito rin, no, kanina merong ISIS dito na doon din. Meron din siyang patch dito sa kanyang uniform. At kanina, itong pagsisimula sa, sisimula ng protestang ito, prayer. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!